To my channel. So ngayon guys, meron akong share sa inyo na isang simple idea. Pero bago tayo mag-umpisa, sa muna maitling intro. Tayo. Ang ibig kong sabihin guys ay yung mag-upgrade ako ng aking multimeter, digital multimeter, at ito ay gagawin ko siyang multimeter na siya, tapos gagawin ko pa siyang capacitor discharge tool. So sundan nyo lang guys kung paano natin gagawin ito, kasi minsan di ba meron tayong troubleshoot, lalo na yung mga power supply, tapos yung mga capacitor niyan nagsi-store ng ano yan, mga malalaking voltahe, mga nasa 200 plus, 300 plus. So kadalasan yan, bago tayo kumalikot ng mga circuit board, din-discharge natin yung energy na na-store sa mga main capacitor. So yun ang gagawin natin, yung discharge tool na yan. Meron akong ginawang dating discharge tool, capacitor discharge tool, pero iba naman ito ngayon. Kasi yung ginawa ko dati, hindi siya kapaloob sa multimeter. Hiwalay siyang unit. Kinakabit lang siya sa kwan. Pero ngayon ito, ang gagawin natin is ito mismo multimeter ang gagawin nating discharge tool. Okay? Simulan natin guys. So bago tayo mag-upisa, kakailanganin natin guys ng 8 diode na IN4007. Yan. Yung 8 diode, i-connect nyo na guys ng pagganito. Ayan. 4 dito sa taas, 4 sa baba. Tapos yung dulot-dulo, ipag-connect nyo. Parang paikot lang siya. Ayan. Kung titignan nyo, ang kanyang negative side, ito yung may nakikita nyo guys na parang white stripe yan. Puro doon lahat nakaharap yon. Tapos dito naman sa baba, pabaliktad naman yung mga may white stripe. Puro dito naman papunta yung ang pagharap niya. Tapos yung dulo nito, yung pang-4 na diode, i-connect nyo dito sa anode ng diode group sa baba. Tapos ito naman yung pinaka-cathode naman ito sa last layer na diode. I-connect nyo naman siya doon sa anode naman ng upper layer na diode. So ganyan lang gagawin nyo, tapos puputulin na lang natin to mamaya. Hihinangin ko na lang yan. Tapos kakailanganin pa natin guys ng switch. Yan, slide switch. Wala akong nakitang ibang switch, kung dito lang, slide switch na lang. Para tamang-tama. Plano ko kasi, dito ko lang sa ilalagay sa likod. So, on off ko lang siya, ganyan. Tapos, kakailangan natin na ng 2 resistor. Ito, isang 2.2K, 1 watt. Tapos, kailangan natin ng isa pang resistor uli na 1K, kahit 1/4 watt. Okay, 1/4 watts. So kakailangan din natin guys ng mga connecting wires para dun sa switch papunta dito sa terminal. So ito na lang gagamitin ko. Okay, ngayon ang gagawin natin guys is hihinangin muna natin ito, pati ito mga resistor. So prepare ko lang guys yung aking panghinang at babalikan ko na lang kayo. Maghihinang na tayo. Unahin muna natin itong ating mga diode. Itong dulo na to, ito
dito natin i-connect natin to sa positive terminal ng ating multimeter probe. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung positive terminal. Maglalagay tayo ng wire dyan papunta rito. Ito naman yung negative probe natin. Dito sa mga amperes, hindi natin kailangan dyan. Dito lang tayo magkoconnect. So, itong positive, going to positive ito ng ito Tapos ang negative natin, dito naman sa kabilang dulo naman, yung negative probe dito natin i-connect. Pero bago natin i-connect sa negative terminal ng ating probe, lalagyan natin ng resistor, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung 2.2. Yan, connect sa dyan. Tapos itong dulo ng resistor, yan ang connect sa negative probe. Tapos ito namang ating 1K, i-connect natin guys dito sa dulo ng pang-apat na diode sa first row o upper row. I-connect natin yan dyan. Tapos sa dulo din ng lower layer ng diode na doon naman paharap yung ang kanyang cathode. Ito, dito paharap yung cathode, dito papunta yung cathode. Ang dulo niyan, dito natin kukonek yung resistor. Tapos ang dulo naman ito, dito naman din sa dulo na paharap din ng cathode papunta ron. Okay guys, so hihinang natin muna ang ating resistor. Ito na itsura niya. Ayan. Yung negative terminal na ating probe, dito natin kukonek sa ating resistor. Bali, output ito. Ayan. Yung positive naman, terminal, dito natin kukonek yung wire. So, bago ko guys gawin yon, bubutasan ko muna to guys. Dito siguro para sa ating switch, slider switch. So guys, ano ko muna guys, install ko muna yung switch, pupause ko muna para hindi masyadong mahabang ating video. Guys, natapos ko na lagay yung mga wirings. Ayan, ito yung itsura nya. Ito yung sa likod, yung sa switch. Ayan, ito yung switch nya. Off, on, off, on. Okay, so naka-glue lang yan guys, yung masyadong madikit na glue. Ito, nilagyan ko lang guys ng glue stick dito, glue, para hindi na ako maglagay ng sa pen, kasi dikit, hindi naman siya magtatama doon. Bali, itong ginawa ko na guys, ito yung kanina yung nassemble natin. Ayan. Ito yung 1K resistor. Tapos ito yung yung 2.2. Okay. So bali, yung positive natin, yung positive dito, kinunik ko dito sa terminal positive. Tapos yung switch, kinunik ko sa negative terminal ng ating probe dito sa isang terminal ng switch. Tapos yung kabilang terminal naman ng switch, kinunik ko rin dito sa may sa may resistor na 2.2.
2.2K stick. Sandali lang guys ha. Dagdagan ko lang para matibay. Ito, lalagyan ko na rin ito ng mga glue dito. Guys, testingin natin. Asensya na kayo guys, maingay yung ulan. Muulan kasi nga. So, kunin ko yung gagamitin nating power supply. Yan, bali ito guys. Okay. So, ito yung power main capacitor nga. Ito yung ating testingin. Kasi ito yung may mataas na voltahe. Okay, so negative nya guys narito, positive dito. So pag binaliktad natin yan, ito yung positive, ito yung negative sa baba. So sasaksakan mo na guys. Ayan. Pata natin guys. Ang pan pala guys, gagamitin nating range is yung pinakamataas. DC 1000. Ito 1000. Kasi kung sa 200 baka mamaya voltahe lagpas 200. So kailangan ng 1000 sa highest nyo na ilagay. Okay. Pata muna natin kung may voltahe ba to. So wala siyang voltahe guys. Yan ha. Yan. Ngayon guys, lagay muna natin sa off. Ang off guys ito. Ayan, papunta rito ang off. Yung on ko dito. So off muna natin. Siya nga pala guys, kahit naka-on yung ating switch para sa ating discharge capacitor discharge tool, hindi siya guys nakaka-apekto sa halimbawa susukat ka ng mga DC voltages, halimbawa tulad ng mga battery. Walang diferensya guys. Hindi siya nakaka-apekto. So ngayon naka-off siya guys, no? Off. Ayan, switch on. Walang voltahe kanina, di ba? Ayan, ngayon, kargahan natin. Papawalan ko yung supply. Ayan. So, ayan, meron na yan. May karga na yan. Ayan, sukatan natin, guys. Bago kayo susukat, guys, siguraduhin nyo naka-off muna siya para hindi siya agad mag-discharge. Okay. Ayan. So guys, meron 306 volts. Ngayon, pa-power on natin yung ating discharge tool. Pero bago nyo guys sundutin, bunutin nyo muna yung saksakan. Off nyo muna ulit. Ayan o. Ayan yung kanyang remaining voltage. Ang tagal niya mag-discharge, di ba? 300, yan, 299, pa isa-isa. Ngayon, pag in-on ko na yung aking discharge tool, yan, dito sa likod, ito guys, yan, pa-on yan. Tingnan nyo guys, sandali lang yan, seconds lang yan. Ayan o. Ayan na, discharge na guys. Okay na, wala nang kuryente, ano. Discharge na. Okay, so, karga natin uli. Ayan. So, off na naman natin. Off. Ayan. Ngayon, meron siya, di ba? 306. Ngayon, tanong nyo guys, paano ko nagkabaliktad ako ng probe? Halimbawa, yung positive na sundot ko sa negative. Tapos, yung positive na sundot ko sa negative. Walang problema guys. Okay lang yan. Pwede pa rin. Basta, siguraduhin nyo lang muna, bubunutin nyo muna yung power. Tulad yan ha. Ayan. So, halimbawa yan. Babalik rin natin. Negative mababasa mo dyan.
Ayan na, di ba? Hindi pa siya nag-discharge. Ngayon, kung gagamitin na ang discharge tool, on, balik rin natin yung positive, lagay natin sa negative dito sa baba. Ayan, negative lang din mababasa nyo. Ayan, pero nag-discharge din siya. Bilis din, no? Di ba guys? Parehas lang. Wala nang kuryente. So, yun lang guys. Basta pag ginamit nyo itong discharge tool na to sa inyong multimeter, siguraduhin nyo lang na bago kayo sumundot, pag magdi-discharge, bunutin nyo muna yung power. Yan. Kasi pag hindi nyo binunot, baka masira yung inyong mga resistor dyan. Kasi nagdi-discharge ka, pero tuloy-tuloy naman yung power, magsasalubungan sila. Siyempre, para safety, bunutin nyo lagi para hindi masira yung ginawang circuit. So yun lang guys, huwag nyo lang kakalimutan. At saka nga pala isang pinaka-importante, pag magsusukat kayo ng AC, kailangan i-off nyo na rin. Yan, off nyo uli. Huwag nyo hayaan naka-on kasi baka masira yung kanya dyan, circuit nyo pag napasukan ng AC yan. Kasi pang DC lang itong discharge tool natin eh. Okay guys, yun lang guys ang mga reminder. Pag susukat ka ng AC, siguro kayo naka-off, off nyo ganyan. Depende kung paano nyo ginawa, kung ang off nyo pag ganon yung off nyo. Pero sa akin kasi yung on ko ganyan, off ko ganito. Kasi pag hindi nyo in-off yan at nadaanan ng AC, baka masunog yung panyo circuit na ginawa dyan. So ayan, testing natin guys. Lagay ko sa AC 1,000 kanina, no? Lagay natin sa highest ng AC 750. Ayan guys, naka-off yan ha. Ayan, on, off. Ayan, tingnan nyo, susukat pa rin yan ng AC. On ko muna yung yan. Ayan guys, 230 volts AC. Okay, so siguraduhin nyo lang naka-off, so walang problema. Kung halimbawa gagawa kayo nito at makalimutin kayo sa pag-off, huwag nyo na guys gagayahin to, baka masira pa inyong multimeter. Okay guys, kung nagustuhan nyo ito aking binaging idea, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Live TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa sunod pa mga video. Maraming salamat.